hindi tayo masyadong tiwala doon sa ating serbisyo. Baka hindi tayo masyadong tiwala doon sa ating produkto. The Gear Shifter. Once again, this is Dr. Adrian Pisapisan at ito po ang Gear Shifter. Napakaganda ng topic natin ngayong araw sapagkat una pinag-aralan natin yung identify your talents, your strengths and weaknesses, and then pinag-usapan natin kung paano ba i-match yung mga skills, yung inyong talents, yung mga strength na meron ka, at syempre yung kahit mga weaknesses, paano natin i-match dun sa opportunity at dun sa threat, at paano natin yung threat ay mababawasan yung impact sa atin. Parang SWOT analysis yan sa negosyo, pero ginagamit natin yung prinsipyo na yan, ina-apply natin yung prinsipyo na yan sa sarili nating buhay. At ngayon, mga kaibigan, pag-uusapan natin kung paano mo ba i-market yung great idea na mayroon ka, yung service na mayroon ka, yung product na mayroon ka, sapagkat kung weakness po yan, kung weakness mo iyang hindi ka marunong mag-market ng iyong product o ng service, nahihiya ka. Alam mo mga kaibigan, maraming ganyan nahihiya silang i-offer yung kanilang services. Magagaling naman sila, talented naman sila, o kaya may mga product naman sila na nahihiya lang silang i-offer. So iyan po yung pag-uusapan natin ngayon, how to sell your great ideas. Iyan po yung nasa thumbnail natin. Ito yung makikita nyo sa screen nyo ngayon, how to sell your great ideas, sapagkat tulad ng nasabi ko sa inyo kanina mga kaibigan, maraming mga tao ang nahihirapang ibenta o i-offer man lang sa mga kaibigan, sa mga kakilala, o sa mga kahit hindi nila kakilala yung kanilang mga serbisyo, yung kanilang mga produkto. Nahihiya sila na baka maano lang sila, ma-reject, di ba? We are all afraid of rejection. Pero may mga diskarte po na pwedeng gawin para may offer natin yan at hindi tayo mahihiyang magpresyo. Hindi po tayo mahihiyang magsabi na ino-offer ko yung serbisyo ko sa iyo at nakakasiguro ako malaki yung maitutulong nito sa iyo. Nahihiya tayo magsabi ng ganon kasi baka hindi tayo masyadong tiwala doon sa ating serbisyo. Baka hindi tayo masyadong tiwala doon sa ating produkto. Pero kung alam mo naman na maganda yung quality ng iyong product, maganda yung serbisyo na binibigay mo, dahil pagka may mga nagpapatulong sa iyo at tinutulungan mo, talagang satisfied sila dun sa serbisyong binigay mo, why not offer that to other people? Para naman, lalo na ngayon, panahon ng pandemya, maraming walang trabaho, magamit mo yung talento mo, magamit mo yung skills na meron ka, magamit mo yung mga biyaya na binigay sa iyo ng ating Panginoon para dyan kumita. Ito, naririnig ko lagi sa mga motivational speakers na we have to profit from your talent. Gamitin mo yan, iyan yung binigay sa iyo ng ating Panginoon, gamitin mo yan na kumita ka. Iyan yung makakatulong sa iyo para maka-survive ka di ba? Binigyan ka ng talento na yan, gamitin mo. Remember yung parable of talents? Kapag ka hindi ginamit yung talent, binabawi at pinaparusahan ka at sinasabihan kang wala kang kwentang servant, di ba? Gusto mo ba yung ganon? Nasasabihin sa atin ng Panginoon, hindi mo man nang ginamit yung talentong ibinigay ko sa iyo. Binigay ko sa iyo yan, binigay sa atin yung talentong yan para gamitin natin, para buhayin yung pamilya natin, para kumita ng pera at makatulong din sa iba, lalo na kung marami tayong kinikita mula dun sa mga talentong ibinigay sa atin. So gagamitin po natin yan. Again, ito po yung ating pag-uusapan ngayon, how to sell your great ideas. Yung great ideas niyan, it could be your service, it could be your product, or anything that you would like to offer to your target market. Yan po yung pag-uusapan natin ngayong umaga mga kaibigan. At syempre, yung una na dapat nating gawin, ito yan. Dapat mong kilalanin ang kausap mo. Sino ba yung kausap mo? Yung kausap mo dyan, sila yung mga taong gusto mong bumili o gusto mong mag-avail ng service mo. Gusto mong bumili ng produkto mo. Sila yung mga taong dapat mong kilalanin. Kasi kung kakausapin mo kahit sino lang at hindi naman nila kailangan yung klase ng serbisyo o produkto na ino-offer mo, baka hindi talaga ikaw maging successful. So, importante na kilalanin mo yung mga kausap mo. You have to know your audience, sabi nga nila, di ba? Importante yan na kilala mo kung kanino mo ino-offer yung service or product.
Importante yan. Bakit ba? Kasi kapag kakilala mo sila, magiging alam mo kung ano yung approach, alam mo kung paano mo sila kakausapin, di ba? Kung may problema sila, for example, sa bahay nila, yung tubo nila doon sa faucet nila, sa CR nila ay may problema. At kung ikaw ay magaling na tubero, di ba? Namamasukan ka bilang tubero before, kaya lang hindi mo alam kung paano mo i-offer yung services niyan dahil natanggal ka sa trabaho. Ngayon, paano mo i-offer yung service mo? Di ba? Paano mo siya i-offer? Ngayon, pwede kang lumapit sa mga tao sa neighborhood nyo at pwede mo silang kausapin. Tingnan mo kung ano yung pangangailangan nila at kung nakita mo doon sa pag-uusap nyo na sila ay may problema doon sa kanilang tubo, sa CR, pwede mong i-offer ka agad yung iyong serbisyo, di ba? So, napaka-importante na dapat mong kilalanin kung sino yung audience mo, di ba? Sa bahay ang nagde-decide yung mga magulang Paano kung ang kausap mo yung anak? Diba? So, alam mo rin dapat yung approach kung anak yung kausap mo. Siyempre, kahit anak yan, kahit hindi siya nakakapag-design, nakaka-experience din siya nung problema na kinakaharap ng buong pamilya tungkol sa sirang tubo doon sa CR nila. So, anong approach yung gagawin mo, diba? Pwede mong sabihin na, pwede ko bang makausap yung parents or yung magulang niya, or pwede mong sabihin, anong ginagawa niyong solusyon doon sa problema niyo? Kung namumroblema ka sa ganyan, paano mo ginagawa niya ng solusyon? Ngayon, magbibigay siya ng ginagawa niya at pwede ka magsabi na ito kasing pwede dyan, ito kasing dapat dyan Magbibigay ka ngayon ng mga iba't ibang mga pamamaraan para isolve yan at makikita nila, wow, ang galing naman nitong taong to, ang galing dun sa usapin tungkol sa tubo at pwede mo nang sabihin na ikaw kasi ay isang tubero at kung kailangan nila ng serbisyo mo, pwede mo sabihin mo, kausapin mo yung parents nila, yung parent niya, dahil yung mga magulang ang nagde-decide. O kung hindi mo makakausap, sabihin mo, bigay mo yung number mo at sabihin mo na pwede niyo po akong kontakin. So, importante yan mga kaibigan, na you have to know your audience or kilalanin mo kung sino yung kausap mo. Napaka-importante niyan dun sa pagbebenta ng iyong great idea o ng serbisyo mo. Diba? So, iyan po yung una. Pangalawa, dapat mong tandaan na dapat maging bihasa ka doon sa iyong atake. Tulad ng nasabi ko kanina, kung kilala mo kung sino yung kausap mo, magiging familiar ka kung ano yung dapat na atake yun atake sa pakikipag-usap, di ba? Iba-iba yung atake sa bawat audience na kinakausap mo. Siyempre, kapag ka mga bata yung kausap mo, hindi sila yung nagde-decide, dapat iba yung atake doon. Huwag mong pipilitin, huwag mong ipupush yung idea mo na ikaw ay isang tubero at kailangan nila ng serbisyo mo. Iba yung atake dyan, pero kung ang kausap mo halimbawa ay yung mga magulang, pwede mo nang i-offer yung serbisyo mo at sabihin mo na masusolve nito yung problema nila, di ba? So, dapat alamin mo yung atake mo. Minsan hindi mo kaagad ino-offer yung serbisyo mo Nagtatanong ka lang muna sa kanila kung ano yung mga problema nila, paano nila nasusolusyonan yon, at kung nasolusyonan nila, gaano katagal yung solusyon na yon, di ba? At kung patuloy at paulit-ulit yung problema na yon, pwede ka na mag-offer ng iyong serbisyo at makikita nila, wow, pwede kong kunin yung serbisyo ng taong to. Yun po yung pangalawa mga kaibigan, at napaka-importante talaga niyan sapagkat dalawa pa lang yan, pwede po nang mabenta ng effective yung iyong idea, yung iyong serbisyo o produkto, kung ano man yan na ino-offer mo sa iyong target market. Yung pangatlo mga kaibigan, importante din ito yung mga benefits na dapat makikita nila pagka kinuha ka nila bilang tubero, di ba? Pasensya na mga kaibigan, ito yung ginagamit natin example ngayon sa tubero lang, pero maraming mga serbisyo na pwede nyo i-offer depende dun sa iyong galing at sa kakayahan nyo. Siyempre, kanya-kanyang talento tayo, di ba? Lahat tayo binigyan ng Panginoon ng talento, ng skills, at gagamitin natin yan. Ito ngayon, benefits versus features. Importante yan importante yung benefits na makukuha nila dun sa serbisyo mo. Importante yung benefits na makukuha nila dun sa produkto mo. Huwag mong sabihin kaagad yung features na sasabihin mo, itong produkto na to, ito yung mga features niya. Hindi nila naiintindihan yan. Pero kung ipapaliwanag mo sa kanila kung ano yung magiging benefits ng serbisyo na yan o ng produkto na yan, pagka nag-avail sila o bumili sila sa iyo niyan, maiintindihan nila yon. For example, ang napaka-classic example dito yung television di ba? Ngayon,
malaki yung screen ng TV, hindi mo mapapaliwanag sa mga tao o hindi mo mapapaintindi sa kanila yung mga specs nung television na yan. Pero kapag ginamit mo yung benefit na makukuha nila kapag bumili sila ng malaking television na yan, sasabihin mo na kapag bumili kayo ng television na to, para na rin kayong nanood ng live sa Araneta Coliseum, ng live na basketball, di ba? Parang nandun na rin kayo, at pag sumigaw kayo, pag nagsigawan sila, pag sumigaw kayo, parang kasama nila kayo dun sa live ano na yon, show na yon o basketball game na yan, di ba? So, yun yung benefit. Pero kapag sinabi mo na malaki po yung screen, ganito po yung mga sizes niyan, yung kulay niyan, ganito, hindi nila masyadong na-appreciate yan Pero kung yung sasabihin mo, yung benefits, talagang in ka agad yan. Mapapa-oo mo sila. You will be able to convince them na bibili sila ng product na yan. Kung servisyo naman, paano? Sasabihin mo yung benefits. Sasabihin mo na hindi na nila kailangang pumunta sa shop. Ikaw na yung pupunta sa kanila at aayusin mo yon, personalized, customize yung service, yung benefits na makukuha nila dun sa servisyo mo, talagang napakaganda, personalized, talagang mapipil nila yung ganda, yung quality nito, mas makukonvince mo sila, di ba? Pagka sinabi mo, ito yung mga gagamitin mo, mga materyales, hindi nila naiintindihan yan Hindi nila maintindihan yan, pero yung features ng serbisyo na binibigay mo sa kanila, mas ma-appreciate nila yon. Yun yung pangatlo na dapat nating gagawin kapag gusto natin talagang maibenta yung ating idea, yung service natin o yung produkto natin sa ating target market. Yung talento, binigay sa atin yan para gamitin natin, para kumita ng pera, hindi magkamal ng salapi na limpak-limpak para sa sarili lang natin, di ba? Ginagamit po yung talento na yan para gamitin natin, para kumita ng pera at itulong sa ating pamilya at sa kapwa na nangangailangan. So, iyon po yun Yun po yung importansya ng talento kung bakit meron tayo. At syempre, wag po tayong mahihiya na ibenta o i-offer yung ating mga idea, yung ating mga service, sapagkat product po yun ng ating mga talent, diba? Na binigay sa atin ng Panginoon. Ano ba yung talento na meron kayo na gusto nyong gamitin na pwedeng pagkakitaan, diba? Pwede niyong pagkakitaan yung talento na yan. Gamitin po natin. Kaya lang siguro hindi niyo alam kung paano ibibenta. Mag-usap po tayo. You can actually talk to me. I will coach you. I will teach you. Para magamit niyo yung talento niyo, you have to make profit from your talent. Importante yan. Nagbigay ako sa inyo ng 3 na. Ito po yung pang-4. Magbigay ng malinaw na halimbawa. Magbigay kayo ng malinaw na halimbawa para ma-convince nyo yung inyong mga customer, yung target market nyo, yung audience nyo, yung kausap nyo na mag-avail ng service nyo. Ma-convince nyo sila na bumili ng produkto nyo, di ba? Kasi nakikita nila yung benefits di ba? Magbigay ka ng halimbawa. Tulad ng binigay kong halimbawa kanina tungkol sa television, na kapag bumili sila ng malaking television na yan, mafe-feel nila na parang andun sila nanonood ng live ng NCAA, di ba? Champion ang Letran, di ba? Parang kahit hindi ka makapunta dun sa actual game sa Araneta o dun sa MOA, pag nanonood ka dun sa malaking TV at sumigaw ka, mafe-feel mo pati kulay, pati yung lakas ng hiyawan doon, mafe-feel mo na kasama ka nila, di ba? So importante yan, lalo na ngayon mga kaibigan na nasa pandemya tayo, work from home, nasa bahay lang tayo, dapat parang nakikipag-usap ka na nandyan lang sila sa harap mo talaga, di ba? Pero kahit hindi yung totoo, virtually magkakasama kayo at nafe-feel mo na magkakasama kayo dahil dun sa features ng television na yan, ng screen na yan na ino-offer sa'yo. Yan yung sinasabi kong concrete example that will help you convince your target audience, your target market na bumili ng produkto na yan, ng serbisyo mo, di ba? Kung ano man yan, importante na may concrete example ka. So yung pang-5 mga kaibigan, ipakita mo sa kanila kung paano sila nito matutulungan. Diba? Ipakita mo yung mga features na yan, yung produkto na to, kung paano matutulungan yung mga tao na kapag bumili sila nito, solve yung problema nila. Diba? For example, kanina nabanggit ko yung tungkol sa NCAA. Nasa abroad ka, gusto mang manood ng live, pero dahil hindi ka makapanood ng live, kunyari wala tayo sa pandemya, hindi ka makapanood ng live, pagka malaking screen mo, di ba? Yung longing na makasama mo yung mga mahal mo, yung mga kaibigan mo,
yung mga kaklase mo na manood ng live ng game ng NCAA ay parang feel na feel mo dahil dun sa ano na yan, sa television na yan, sa screen na yan. At nasusolve na to yung problema nila ng kalungkutan na gusto nilang pumunta ng Araneta or MOA na manood ng live, di ba? So nasusolve yun. Napaka-importante mga kaibigan na ipapakita mo talaga yung mga pamamaraan kung paano masusolusyonan ng serbisyo mo, ng produkto mo, yung kanilang problema. Importante yan mga kaibigan. So, yan po yung panglima at naway na natuto po kayo, no, mga kaibigan. Kasi napaka-practical ng mga binigay ko sa inyo. Tinuturo ko rin ito sa eskwelahan, pero doon sa eskwelahan may naka-anchor pang mga mga theory. Pero dito mga kaibigan sa The Gear Shifter, gusto po natin magsishift tayo ng gear. Gusto natin hindi lang mabagal yung takbo natin, although paminsan-minsan bumabagal tayo. Pero pag nakatsyempo tayo, bibilis tayo at hahagibis mga kaibigan. Yan po yung gusto natin dito sa Gear Shifter, dito sa Kuya Prof TV na magbibigay tayo ng mga meaningful, useful, and life-changing insights and tools na magagamit nyo araw-araw, magagamit nyo sa buhay nyo para tuloy-tuloy yung takbo natin, di ba? Mga kaibigan, hawakan nyo na yung manibela ng buhay nyo. Hawakan nyo yan. Hawakan nyo ng mahigpit yung manibela na yan, pati yung gear. Laruin nyo yan, mga kaibigan. Dumiskarte tayo. Ito po yung tamang diskarte. Kaya napansin nyo mga kaibigan, ngayong week na to, series po ng kwentuhan natin yung tungkol sa ating pagpapalago sa ating sarili. Importante yan. Yan po yung focus natin dahil dito sa Gear Shifter, gusto natin ma-enhance po yung ating mga skills. Gusto natin mas lumakas tayo. Gusto natin mas maging competitive tayo. Kaya mga kaibigan, tutok lang. Araw-araw may mga bago po tayong i-offer sa inyo na makakatulong po sa atin. So mga kaibigan, dyan po nagwawakas ang ating kwentuhan ngayong umaga. Kung bago ka pa lang dito sa channel na to o natuto ka sa pinagkwentuhan natin, pakishare naman sa kaibigan mo at matuto po sila. Okay? At kung bago ka pa lang, pakisubscribe na rin at pakiclick na rin yung bell button na yan sa baba para lagi kang manonotify kapag may mga bago tayong live stream or video dito sa ating channel. Muli, this is Dr. Adrian Tenerife Sacristan, aka Kuya Prof, na laging nag-iiwan sa inyo ng mga katagang change your life now by changing your mindset. Kilos-kilos! Ayos! Kuya Prof, si Kuya Prof, si Kuya Prof, si Kuya Prof.